banal na espiritu. Amen po ba? Ang pag-aaralan natin, ang ganda po kasi ng ating, ang dami nating magagandang mensahe. Eh, nanghihinayang po ako, kaya sabi ko po sa mga leaders, wala tayong, kasi ito yung buhat sa ating bishop, ay dadalo yung anointing. Pakatandaan ninyo, pagka nag-disobey po tayo sa ating namumuno, pero po kasi tayo pinaka-head, ang ating pong bishop na nasa Seattle. So yung po ating head na yan, nag-pray and fasting yan. Kung Lord, ano ba yung iminensahe? So ngayon, yung anointing, pag may sinabi si Lord, yun ang ibibigay niya, yun ang gagawa siya ng outline. And pagka ibibigay niya to doon sa kanyang mga leaders, so kailangan ang leaders sumunod. Sapagkat yung anointing nagmumula sa itaas at dadaloy sa ibaba. Parang si Aaron. So kaya ito pong mensahe na to ay after ko po na may mensahe, yung mga leader naman po na may hawak ng mga cell group at mga youth na leader ay yun din ang imimensahe nila. Pag hindi yun ang imimensahe nila, tapos ibigyan sila. So wala yung anointing kahit gaano ka pa kagaling. Kasi hindi sa grunong mo yan o talino mo yan. O yun ang naging devotion mo, kundi susunod ka sa leader. Nakuha po natin. Kailangan sumunod po tayo sa leader sapagkat yung leader po ay sumusunod din sa nakatataas sa kanya. Amen ba? So ang mensahe po natin ngayon, how to restore your soul. Kasi talagang yung nangyari nato sa atin, na nagkaroon po tayo ng lockdown, ay na talagang yung ating soul ay marami pong nalamig. Aminin. Aminin, aminin. Mag-ouch na lang kayo, ha? Aminin. Ayan, si Jam, ayan. Yan ang mga real na tao. Inaamin yung kanilang pagkukulang. Inaamin yung kanilang mali. Alam niyo po ba si Haring David, bakit si Haring David ay naging malapit sa puso ng Diyos? Bagamat siya ay pumatay, bagamat siya ay nangalon niya, bakit naging malapit sa puso ng Diyos at ginamit ng Diyos si David? Bakit? Si Haring David po, inamin niya po yung kanyang kasalanan. Alam naman po ng Diyos na tayo ay makasalanan. At lahat po tayo ay hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ang gusto lang ng Diyos, aminin natin yung ating kasalanan. Yun yung patutut eh. Si Rahab, isang prostitute, ginamit ng Diyos eh. Nakuha natin. Si Haring David pumatay ng tao, nangalon niya, ginamit ng Diyos. Ang nais lang ng Panginoon sa atin ay magpakumbaba tayo. Aminin natin na tayo ay nagkasala. Aminin natin na tayo ay makasalanan. Yun lang ang gusto ng Panginoon at hayaan mo na ang Diyos ang kumilos sa iyo. Kung meron kang kahinaan, sabihin mo sa Panginoon, Lord, tulungan mo ako, hindi ko matanggal yung kahinaan na ito. Tulungan mo ako na matanggal ko yung kahinaan na ito. Amen po ba? Kung may kahinaan ka, na talagang hindi mo maalis-alis, hihingi ka ng tulong sa banal na espiritu. Sapagkat yung banal na espiritu, kaya nga, ang sarap pag-aralan ng banal na espiritu, yung banal na espiritu, yun ang tumutulong sa atin na magkocontrol sa ating mga kahinaan. Amen po ba? And kaya nga, ang ganda ng kanta na lover of my soul, sapagkat siya talaga yung magre-restore ng ating soul. Yung mga nanghina nating mga kaluluwa. Hallelujah. Kaya nga, how to restore your soul. Ito yung ating mensahe. Sapagkat talagang kakapanahon na nato, dapat nga lalo tayong naging maigting sa pananalangin. Lalo tayong naging malapit sa Diyos. At lalo tayong naging madikit sa Diyos sapagkat dumaranas po tayo ng pandemic. Dumaranas po tayo ng mga shortage. Dumaranas, ang dami pong dinaranas ngayon at nagpe-pray po tayo, patuloy po tayo nagpe-pray sapagkat ang dami pong mga infected ng virus.
And lagi ko pong, meron po tayong young people dito na umaattend. Yung kanyang mama ay may lagnat na raw kasi yung mama niya sa abroad ay nasa nurse. At yung kanyang mama ay may lagnat na nagpa-pray over. So iyak natin sa Panginoon, bakit? Tayo masarap ang buhay natin, kaya lalo pa nga tayo dapat na magpuri sa Lord. Wala tayong virus. Wala tayo doon sa mga nakapaikit. Alam niyo po ba ngayon parang po yung nung naka-quarantine tayo, nakahigpitan nun, ngayon pa lang po sa state. Kaya po sila Bishop po ay talagang naka-quarantine po sila. At ang dami po infected sa US. Maraming. Salamat sa Panginoon. Kaya nga lalo tayo dapat na mag-igting eh. Bakit? How to restore your soul? Bakit ba ito yung ating pag-aaralan ngayon? Kasi sa halip na lalong uminit sa Panginoon, paano kaya nung naka-quarantine tayo, biglang dumating yung rapture? May daming maiiwan. No? Naka-quarantine tayo, dapat nga lalo tayo nag-on fire kay Lord nun eh. Lalo tayo nag-on fire kay Lord nun, dapat. Hallelujah. Bakit hindi natin alam kung ano mangyayari? Amen po ba? So kaya kailangan po natin na talagang mag-on fire sa Panginoon. Ano ba ang sabi ng Panginoon? Basahin natin yung Revelation. Yung isusuka ka ng Panginoon. Revelation 3. Nasa 3 ba yan? Kaya ang ganda ng mensahe ni Pastor Marvin nung nakaraan, ano? Makinig. Yun know, umikot yung kanyang mensahe sa pakikinig. Ang may pakinig ay makinig. Amen ba? Sa 3:16. Ayan. So then, because thou art lukewarm and neither cold nor hard, I will spew back thee out of my mouth. Kaya sapagkat ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. So kailangan nag-o-on fire tayo kay Lord. Lagi tayo nag-o-on fire sa Panginoon. Bakit? Ano sabi ng Panginoon nito? Pagka ikaw ay malahininga. Di ba yung kape, sino uminom ng kape? Di ba pagka maligam-gam yung kape hindi masarap inumin? Masarap inumin yung kape pag mainit na mainit. So, sabi ng Panginoon, sapagkat ikaw ay mahilahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita sa aking bibig. Pagka tayo po ay maligamgam, isusuka daw tayo ng Diyos. So, madali nga tayong manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Tinataas ko po sa iyo ang gawain na ito. Without you, we can do nothing. Kaya Lord, Holy Spirit, samahan mo kami. We pray, Panginoon, na ma-deliver ito ng malinaw ang kapahayagan na iyong salita. Open ito ay maipamuhay namin, Panginoon, at maging mabuhay kami ng may katagumpayan. Panginoon, maraming salamat. Holy Spirit, kumilos ka sa aming kalagitnaan. Banal na Espiritu, kumilos ka sa aming kalagitnaan, at ikaw ang maghari sa amin. Panginoon, maraming salamat. Inaangkit po namin ang katagumpayan ng gawa na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po ba? How to restore your soul? Psalms 23 verse 3. So, kailangan ma-restore po yung ating soul. Kailangan magkaroon po tayo ng talagang manumbalik yung dating ating ano tawag dito? Ano ba yung terms? Yung kasigasigan sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya ano sabi niya? Kanyang pinapanauli ang aking kaluluwa. Pinapatnubayan niya ako sa mga landas ng katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. So, kailangan manumbalik ang ating kaluluwa sa Panginoon, na nag-o-on fire lagi sa Panginoon.
Amen. Yung first love natin, kailangan ibalik natin. Amen po ba? Ano sabi rito? What does restore mean? Ano ba ibig sabihin ng restore? Ang sabi rito ay revitalize. Ano sa Tagalog yung revitalize? Manatili. Muling mabuhay. Ayan. Revitalize. Or yun, pwede rin yun, revitalize. Ano sa Tagalog mo yan, Ate Choema? I-restore. Yung panauli. Kailangan mapanauli yung ating kaluluwa sa paglilingkod sa Panginoon, sa pag-worship sa Kanya. Alam niyo po ba, pagka po tayo po ay umaawit sa Panginoon, lagi-lagi po tayo umaawit sa Panginoon kahit na ang ginagawa natin, kahit hindi po service, kahit hindi po samba. Kailangan bawat area ng buhay natin, tayo po ay nagpupuri at umaawit sa Panginoon. Para yung soul natin, yung ating puso nabubungkal. Nabubungkal para bang yung halaman na pag hindi daw gambulan ay nagiging tigang. So pag umaawit po tayo sa Panginoon, nabubungkal yung matigas nating puso. Sabi rito, kailangan po na, ang ibig sabihin po na restore is revitalize, papanauliin o muling mabuhay, muling magkaroon ng fire dito sa ating kalooban, ang pagpupuri sa Panginoon. Kaya, sabi rito, kanyang pinapanauli ang aking kaluluwa, pinapatubayan niya ako sa landas ng mga katuwiran, alang-alang sa kanyang pangalan. Amen po ba? Parang yung mag-asawa, di ba, pagka nawawala na yung init ng pag-ibig, nanlalamig na, di ba, anong ginagawa? Wala nang dating. Ano nangyayari? Umahanap tuloy ng iba. So, kailangan yung love na yun hindi mawala. Yung on fire na yun hindi mawala. Amen po ba? So, kailangan manatili yun. And yung revitalize na yan ay parang muling bubuhayin yung kaluluwa na talagang natulog. Natulog ba yung quarantine? Dapat nga, kung matulog nga yung mga tao nung araw, nung naka-quarantine tayo, alas 12, 12:30, alas 3 pa nga. So sabi pa rito, pangalawa, make press. Kailangan ma-refresh uli tayo. Amen po ba? Kailangan ma-refresh uli yung ating kaluluwa, yung ating kailangan, kaya nga kinanta natin yung lover of my soul. Kailangan ang lover, ang ating soul ay laging umiibig sa Panginoon. Laging uhaw na uhaw sa Panginoon. Merong verse dito, hindi lang po nakalagay dito. Alam niyo po ba si Haring David? Hindi ko lang po nakuha. Si Haring David po ay inuutosan niya yung soul niya na magpuri kay Lord. Bakit? Ayaw po magpuri ng soul kay Lord. Even yung katawan nga natin ayaw gumalaw eh. Pero ano po yung pong ginawa ni Haring David? Inutusan niya yung kaluluwa niya na magpuri sa Panginoon. O kaluluwa ko, magpuri ka sa Panginoon. Sabi gano'n ni Haring David. Bakit? Noong time kasi na si Haring David ay nagkasala. Talaga siguro nanlamig siya na magpuri sa Panginoon. Nanlamig siya na makipag-ugnayan lagi sa Panginoon. So inutusan niya inutusan niya ay yung kanyang kaluluwa na magpuri sa Panginoon. Amen po ba? So sabi niyo dito, replenish. Ano yung replenish? Sa Tagalog, punuin. O replenish mo yung iyong soul. Kailangan punuin mo ng presensya ng Panginoon. Kailangan talagang ma-replenish siya. And rekindle ba tawag dito? Rekindle. Ano sa Tagalog yan, Teacher Emma? Parang para bang gumanti ka sa ginagawa ng Panginoon sa iyo.
Pinahanap ko po kaya yan kay Gabs kagabi sa gumanti, rekindle. Na yung ating soul, lalo tayong makipag-ugnayan sa Panginoon. Yung ginagawa ng Lord sa atin, huwag mo nating hayaan na manlimit po yung ating kaluluwa. Lagi natin yan na pakakainin, kaya nga di ba, tayo po ay kumakain 3 beses ang araw, yung ating kaluluwa hindi kumakain ng Word of God. Kanina po ay si Teacher Emma ay, sabi ko nga, Lord, kasi nung magkakasama po kami, noon, pero iba noon, iba ngayon. Kuha natin, Teacher Emma. Para bang ngayon mo nananamnam ng gusto yung Word of God. No? Ngayon, kasi kaya nga, tinuturuan ko po kayo na talagang patuloy na paggamit po tayo sa Panginoon kung hindi pa, kahit po pag na-renewal lang po tayo, member lang, uma-attend lang po tayo, paggamit po tayo sa ating pamilya, sa ating kapitbahay. Kasi habang nagpapagamit ka sa Panginoon, doon mo nananamnam yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Pagka-attend ka lang ng attend, hindi mo talaga totally manamnam yung Word of God. Hindi mo talaga manamnam yung salita ng Diyos. Pagka talagang sinaliksik mo yung Word of God, at talagang nagamit mo yan sa buhay mo, at nagamit mo sa iba yan, doon mo makikita yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya sabi ko nga, habang nagsasalita po si Teacher Emma rito, kanina sabi ko, Lord, iba na si Teacher Emma. Pwede na maging pastora. Diba? Palakpakan natin si Lord. Sa totoo lang para bang ang bagal ng ang bagal ng ating pagkilos noon. Depende ka lang sa nang umaatin. Pero pagka ikaw ay nagagamit ng Panginoon, mabilis yung paggamit ng Panginoon sa iyo. Yung mabilis yung pagkilos ng Panginoon sa iyo. Makikita mo yung kapangyarihan ng Diyos. Rekindle. Gumanti tayo. Ano yung paggaganti natin sa Panginoon? Yung presensya niya na kailangan nasa atin, yung ginagawa niya sa atin, kailangan na yung ating kaluluwa naman punong-puno ng presensya ng Panginoon. At laging sabik na sabik sa Panginoon. Amen po ba? Alam niyo po ba, pagka punong-puno ka, pagka talagang na-restore ng gusto yung soul mo, sa totoo lang po, pagka talagang yung soul mo talaga, ang kaligayahan na lang talaga ang salita ng Diyos, wala ka habang may ginagawa ka, nagpapatugtog ka ng worship, nagpapatugtog ka ng mga dapat mong pakinggan about sa spiritual na bagay, wala nang puwang sa'yo yung makamundong bagay Kasi pagka talagang yung soul mo hindi totally na-restore, mas malamang pa yung mundo sa'yo. Yung mga walang kakwenta-kwentang mga kwento sa FB, hallelujah, at diyan sa YouTube, ay wala nang lasa sa'yo. Wala nang dating. Ang may dating sa'yo, Word of God. Bakit future natin yung pinag-uusapan dito Yung kinabukasan natin at kinabukasan ng mga anak natin. May napala ka ba dyan sa napapanood mo mga isang tambak na balita na nakakatakot yan? Talaga namang wala namang kabagay-bagay. Sabi ko nga, kung ano yung walang kabagay-bagay, yun ang nagtitrending. Ba't hindi mas trending yung salita ng Diyos? Bakit? Marami pong mga tao talagang hindi restore ang soul nila. Hindi talaga na-restore ng gusto. Kailangan lang po natin para ma-restore yung ating kaluluwa, mag-worship sa Panginoon, umawit sa Panginoon, at mag-aral ng salita niya para ma-restore yung ating kaluluwa. Amen po ba? Revitalize, muling buhayin yung dating nawala, kaya nga doon binasa natin yung unang first love mo sa Panginoon. Dapat yung first love mo sa Panginoon, hindi nawawala yan. Hindi katulad ng mag-asawa, pagka matanda na, wala na yung first love. Sa Diyos, kailangan huwag mawala yung ating first love kay Lord.
Kailangan hindi mawala yung ating first love sa Panginoon. Amen po ba? Ways to be restored. Paano ba tayo magkakaroon ng restoration? Magkaroon ng restored yung ating soul. Magkaroon ng restoration yung ating soul sa Panginoon. Alam niyo po ba, ang Diyos ay Diyos ng restoration. Kaya, ang Diyos lagi nakaganyan lang naman eh. Kaya lang, ang tao lang talaga ang lumalayo. Amen ba? Number 1, going to quiet place. Punta tayo sa isang lugar na tahimik. Minsan, kung wala namang kakwenta-kwentang pag-usapan, ewan ko ba talaga, wala na akong tayo talaga sa walang kakwenta-kwentang pag-usapan. Yung pumapatay ng oras, wala namang bagay-bagay, chismis lang. O kaya yung wala namang maitutulong sa'yo. Siguro pag titsagaan ko yung bagay na yun, kung bibigyan niya ako ng pera. O pera pala si Pastora mo. Pero kung wala namang maitutulong sa buhay mo, kaguluhan lang, sayang yung oras. Kung ipinanalangin mo yun, baka payamanin ka pa ng Panginoon. Yung kausap mo na tao na wala namang kakwenta-kwenta yung mga pag-uusapan, sayang yung oras, makipag-usap ka sa Lord, yung oras na yon, yung inubos mo oras sa isang tao na wala namang kakwenta-kwenta, gulin mo sa panalangin at pakikipag-usap mo sa Panginoon para ma-restore yung soul mo. Ang Lord, He is a God of rewarder. Bibigyan ka ng reward ng Lord. Amen po ba? Amen. Yung mga nasa TV, binigyan ka ba kahit piso lang? Sila lang yung mayaman eh. Na-restore ba yung soul mo? Hindi. Kaguluhan pa nga yung kapalit nun eh. Going to quiet place, punta tayo sa isang tahimik na lugar. At makipag-usap tayo sa Panginoon. Alam niyo po ba, pag nakikipag-usap tayo sa Lord, nare-restore yung ating soul. At pag nakikipag-usap tayo kay Lord, big ginagawa si Lord sa buhay natin. Pag nakipag-usap ka sa mga tao na wala namang kabagay-bagay yung pag-uusapan ninyo, okay lang na mag-uusap kayo kung salita ng Diyos ang pag-uusapan ninyo at kabutihan ng Lord. Pero kung wala namang kabagay-bagay, hindi ka pagpapalain yan, ang Lord ang magpapala sa iyo. Ang Lord ang mag-iingat sa iyo. Ang Lord ang mag-aalis ng virus kung mayroong infected na virus dyan sa pamilya mo. Ang Lord ang magpapagaling sa pamilya mo. Ang Lord ang magtutugon sa pangangailangan ng pamilya mo. Hindi ibang tao. Amen ba? Bisa nakakalungkot, may time tayo sa ibang tao, wala pang time sa Lord. Aminin. Diba? Punta tayo sa isang lugar na makipag-usap tayo kay Lord. Pag nakipag-usap tayo sa Lord, grabe yung gagawin ng Lord sa buhay natin. Ewan ko lang. Amen ba? Getting alone and quiet before the Lord. Getting alone. Kayong dalawa lang ni Lord. Kayong dalawa lang ang nag-uusap. At makikita mo ang himala ng Panginoon sa iyo. Amen ba? And having a chance of peace in your daily routine. Chance of peace in your daily routine. Having a change. Alam niyo po ba, baguhin po natin yung routine ng buhay natin. Pagkagising mo ng umaga, ano ba? Kabut ka na lang babangon, kape. Bakit kaya pagkagising mo ng umaga, lumuhod ka? At magpasalamat ka sa Panginoon. At kung ikaw naglalamig, ay i-restore ng Lord yung puso mo. Kasi hindi ka natin alam eh. Yung bukas, hindi natin alam yung darating. So yung routine ng buhay natin, palitan natin. Pagkagising mo ng umaga, hindi ka pa nagmumog, lumuhod ka na. O umupo ka, kung hindi ka makaluhod, umupo ka na lang. Kausapin mo ang Lord. At pagka kinausap mo ang Lord, amen ba? Makikita mo, yung maghapon mo, napakaganda. Hindi puro problema. Minsan nakakasawa na kung ulit-ulitin ang problema. Sino may utang? Taas ang kamay. Alam ko na lang inisip kung di bulay-bulayin yung utang mo. Sana pag binulay-bulay mo yung utang mo, tapos may utang mo, mababayaran na lang. Hindi naman. Eh bakit?
Alam kang ginawa kundi pagbulay-bulayin yung utang mo. Yung babayaran mo. Ba't kaya hindi mo pagbulay-bulayan ang salita ng Diyos para makawala ka doon? Kaya sabi ng Diyos, wala, ipagbulay-bulayan mo araw-gabi ang salita ng Diyos para masunod mo ito at magtamo ka ng matagumpay at masaganang buhay. Pag binulay-bulay mo lagi yung utang mo, hindi ka makakatapos sa utang mo. Pag binulay-bulay mo lagi yung problema, hindi ka makakatapos sa problema mo. Amen ba? Hindi lalayas yan. Bakit si Satanas gusto puro kaguluhan ang nasa iyo? Gusto wala ang kapayapaan. Gusto niya hindi ma-restore ang soul mo. Gusto niya magulo ka. Gusto niya magulo ang buhay mo. Kaya ang pinaiisip sa lagi ni Satanas, yung bayarin mo, yung mga utang mo, yung mga problema mo, yung nakaraan mo, yan lagi ang pinaiisip ni Satanas sa iyo. Kaya tuloy yung soul mo namamatay. Unti-unti bumibigay. Bakit hindi natin i-restore yung ating soul sa pamamagitan ng pagbulay-bulayan natin ang salita ng Diyos at umawit at mag-worship tayo lagi sa Panginoon? Amen ba? Hallelujah! Utang yan. Utang na yan. Kalimutan na yan. Hindi mo makalimutan na yan, di ba yan? Amen. Hindi mo naman, kaya lang mo nang bulay-bulayin. Napasadahan mo na, ilista mo, o ito gagawin ko, ganyan. Huwag na, pag bulay-bulay mo ang salita ng Diyos, ano sabi ng Lord? Pag binulay-bulay mo ang salita ng Diyos, masusunod mo ang salita ng Diyos at magtatagumpayin ka ng Panginoon, pasasaganahin ka ng Panginoon. Amen. Pag lagi mo binubulay-bulay yung utang at yung problema, hindi ka makalalayas dyan. Bakit? Yan ang nakikita ni Satanas na ginagawa mo, kaya hindi ka palalayasin dyan sa problema. Hindi ka palalayasin niya sa utang mo. Amen ba? Kasi, ang gusto ni Satanas, makatanda natin, naparito si Satanas upang hindi tayo magkaroon ng kaginawahan. Naparito si Satanas upang magnakaw, pumatay, mangwasak. Niwawasak niya yung buhay natin. Dapat masaya tayo eh. Dapat yung mag-asawa magkasundo. Dapat yung mag-asawa masaya. Hindi eh. Puro na lang problema pinag-uusapan. Amen ba? Kaya, nagkakaroon tuloy ng kaguluhan. So, baguhin po natin yung routine ng buhay natin. Pagkagising mo na umaga, hindi ka pa nagmumumog, manalangin ka na, manghingi ka na ng gabay sa Panginoon. Manghingi ka na ng patnubay sa banal na Espiritu, ng pagtuturo sa Holy Spirit. And pangatlo, recreation. Ano ibig sabihin ng recreation? Means recreate. Muling likhain. Ibig sabihin dito, lumikha ka ng mga bagay-bagay na marirestore yung iyong soul. Ikaw mismo yung mag-create. Ang Diyos nakahanda lang yan. Nakabukas ang palad ng Diyos. Na ang Diyos ay handa na i-restore ang lahat sa buhay natin. Ang unang-unang i-restore ng Panginoon sa buhay natin yung ating soul. Pag naging maayos yung ating kaluluwa, at saka niya ayusin at i-restore yung ating mga finances, yung pangangailangan natin sa buhay, lahat-lahat i-restore ng Panginoon. He is a God of restoration. Hindi tayo, yung lakas natin, ang i-restore natin, yung lakas natin, kaya kong sumagana. Kaya kong mabalik yung lahat ng nawalang pera sa akin. Alam niyo po ba, hindi ma-restore yan, kayabangan niya eh. Hayaan mo ang Lord. Ikaw yung nagpaplano, pero hihingi ka ng gabay at tulong sa Panginoon. At pagka ginawa mo yan, sasamahan ka ng Diyos sapagkat ikaw ay nagpapakumbaba. Ang unang gusto ng Panginoon na i-restore sa atin, walang iba kundi yung ating kaluluwa. Maging maayos yung ating kaluluwa, yung espiritu natin sa kanyang harapan. Kaya nga, third John 2 eh. Anong sabi doon? Pagpapalain tayo ng Panginoon una, espiritu, kaluluwa, at katawan. Pag naging maayos yung espiritu natin sa harapan ng Panginoon, ay iayos niya yung ating kaluluwa, i-restore niya.
At saka niya i-restore yung ating pisikal. Ano ba ang kasama ng pisikal? Malusog na katawan, mahabang buhay, masaganang lahat. Bahay, sasakyan, pera, lahat. Kasama yan sa body. Kaya nga 3 John 2 pagpapalain ko kayo, espiritu, kaluluwa at katawan. So, package din ang pangako ng Panginoon. Amen po ba? So, ang Panginoon po ang magre-restore ng lahat, hindi tayo. Hindi ang Panginoon. Eh, wala yata si Lawrence. Wala si Lawrence? Palakpakan niya natin si Lawrence. Alam niyo si Lawrence, yung Sabado ng hapon, andito siya po yung naglalampas siguro. Amen. Wala siya. Ano ang sabi? Amen. So sabi po ng Panginoon, hallelujah, ay muling lumikha tayo. Likhain niya uli na, gumawa tayo ng tayo yung lilikha. Magkikreate tayo upang yung soul natin talagang ma-restore. Tayo yung gagawa, hindi yung ibang tao. Hindi si pastora, hindi ako. Kasi ano lang ako tagapaalala, tagabigay ng mensahe, tagapanalangin. Pero kayo po yung gagawa. Kaya nga sabi rito, you are the prophet of your own soul. Amen. You are the prophet of your own soul. So kayo po yung kikilos. Hindi po ako kung talagang ayaw ninyo, kahit na anong gawin ko, puntahan ko man kayo sa bahay, wala akong magagawa. Amen? Ang katungkulan lang po ng mga leaders is mag-share ng gospel, manalangin, ipanalangin kayo, paalalahanan, dalawin. So ganun lang. Pero yung talagang ma-restore ang soul ninyo, kayo po yung gagawa nun. Kaya sabi rito, recreation. Recreate. Lilikha ka. Amen po ba? And pang-lima, exercise. So, i-exercise natin yung pagkilos sa Panginoon, exercise natin. Hallelujah. Kailangan ay para ma-restore yung ating soul, ay bakit ba inilagay dito yung exercise? Kailangan pala mag-exercise tayo. Yung exercise kasi nakakatulong sa physical natin, yung kalusugan natin. So, ganun din sa ating kaluluwa. Kailangan na exercise po tayo. Bakit? Alam niyo po ba, hindi na re-restore ang ating kaluluwa kung tayo po ay may sakit. Tama ba? Pag lulupay-lupay ka, mare-restore ba yung ating kaluluwa? Hindi siya mare-restore. So, kailangan mahalin din po natin yung ating katawan. Kailangan po natin na mahalin yung ating katawan. Ayan, tama, ganyan lang. Sana pag umaawit, ganito kalakas. Amen. So, kailangan ay may exercise pala tayo. Hindi lang sa physical. Na-exercise din yung ating mga ginagawa patungkol sa pag-restore ng ating kaluluwa. Yung exercise, napakarami pong dapat gawin yan. Exercise natin, maging habit natin. Habit din ba yun? Exercise ba yun? Na pag naging exercise natin na magbasa ng Bible, nagugulat kayo, ayaw nyo na huminto. Bakit? Ang dami-dami kasi pangako ng Panginoon. Amen ba? Ang dami-dami pangako ng Panginoon sa Bible. Pag na-exercise nyo, pati yung trabaho nyo sa bahay gagaan. Yung pagbabasa ng Bible, totoo yan. Gumagaan yung trabaho sa bahay. Ako po nagagampanan ko lahat eh. Amen po ba? So sabi ko rito, God's way of rest and restoration. At ang ministry po, hindi po siya kapaguran. Ang ministry po ay, salamat sa Panginoon na ako po'y naka-attend ng The Ministry is Easy. Bakit? Marami po akong nabalitaan ng mga pastor na madaling mamatay. Bakit? Kasi po talagang dinitib nila yung pagpapastor. Hindi naman, okay lang na ditibin yung pagpapastor. Kaya lang, kailangan ay magkaroon ka ng kapahingahan.
restoration. Sabi niya rito, God's way of rest and restoration. Marami po kasing pastor na talagang grabe, workaholic sa trabaho. Hanggang gabi, nawawalan na nga sila sa totoo lang po, nawawalan po talaga ng time sa asawa at sa anak. Pero mali po pala yun. Mali po pala. Kailangan po na talagang ibabalance. Kaya nga lamang, ang nakakalungkot nga minsan, yung mga member ng church, yun lang ba naman kunyari, nagkaroon sila ng pati yung kanyang, yung bang wala namang kakwenta-kwenta, itatawag pa kay pastor. Makapatid. Yung bang wala namang kabay-bagay, natutulog si pastor, panghihingi pa ng katarungan. Alam niyo po ba, kaya po may pag-aaral po tayo dito? Amen po ba? Kasi pagka talagang nag-aaral ka ng salita ng Diyos, enough na yung pagbabasa natin ng Bible at saka yung pakikinig ng salita ng Diyos at saka mga cell group. Kasi alam niyo mga pastora, hindi ako pinikibo ng kapitbahay namin Yung ba naman dapat kasi pastora, hindi ako pinagchismisan ako. Alam niyo po ba, pag nagbabasa ka ng Bible, natural lang yan kasi ganyan ang mundo. Amen ba? Kaya kailangan ang way po ng Lord, marami po talagang pastor na madaling mamatay. Bakit? Dinidikdik po talaga yung ministry. The ministry is easy. Basahin po natin yung Matthew 11:28-30. Magano po ang ng Panginoon? Kailangan lang po natin na huwag bitbigin. Pero ako po talaga po, nung po bago-bago po ang church, talagang binibitbit ko po ng husto. Kaya minsan, huwag po kayo magtatampo. Kaya gusto ko po sana ang holiday ko ay Monday. Walang mga istorbo, hindi ako aalis. Gusto ko sana, kaya nga umuwi po ako sa Baliti noon, pinapatay ko po yung cellphone. Ito naman, lola ni Angel niya, nawawala sa pastora, nawawala. Hinahanap ako. Hindi niya alam, gusto ko lang magpahinga. Papatayin ko ang mga cellphone, maghapon ako doon. Amen ba? Magsiparito sa akin kayo lahat na napapagal at nabibigat ang luma at kayo aking pagpapahingahin. Sino po yung napapagod na? May kapagalan po sa mundo ito. Pero pagka ang soul mo ay na-restore, meron mo pong kapahingahan sa Lord. Na habang ikaw ay nagpapahinga, patayin mo lahat ng cellphone mo para yung mga naniningil na yan, huwag kang pasingin. Hayaan mo silang magbunga. Yung mga humahanap sa'yo, patayin mo ang cellphone, at magpahinga ka sa presensya ng Panginoon. Ang sabi niya rito, magsiparito kayo sa akin lahat na napapagal at nabibigat ang lubha, kayo aking pagpapahinga. Gusto ng Panginoon manghihal, ano tawag dito? Alam niyo ba yung bata? Ayan sino ba yung? Ayun yung katulad ni Sister Sally. Di ba yung, para bang, tingnan nyo, yan, tingnan nyo, picturean nyo nga si Sister Sally. Yung, di ba yung bang bata, kung kampante, doon sa basic ng kanyang nanay. Alam niyo ba na gustong-gusto na Lord, ganyan tayo sa Kanya? Para yung souls natin na re-restore. Ano ang ginagawa ng tao? Alam ginawa ulit, trabaho, isip ng isip. Wala namang isip. Ang end doon ganun pa rin. Amen ba? Sorry 29. Yung picture ni Sister Sally, ganyan ang gusto ng Panginoon sa atin. Na ganyan, tingnan niyo yung bata, ang sarap matulog. Bakit? Kasi nakayakos doon sa dalawang kamay ng ina. Panatag na panatag siya. Na hindi siya pababayaan ng kanyang nanay. Wala siyang pakialam kung may pagkain o wala, kung may pambahan. Basta na siya, alam niya, ipoprovide ng nanay niya yung kanyang pagkain at yung kanyang daily. Amen ba? Ganon ang gusto ng Panginoon sa atin. Pasabihin ninyo ang aking pamagat at mag-aral kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso at masusuntukan ninyo ang kapahingahan ng inyong kaluluwa. Amen.
Amen po ba? So, yan ang gusto ng Panginoon. Hallelujah! Sapagkat, sabi niya, come to Jesus. Take His yoke upon you. Yung yoke niya magaan. Magaan ang yoke ng Panginoon. I-restore mo yung soul mo sa presensya ng Panginoon. Diba ang sarap nga na matulog na habang natutulog ka mayroong worship na napapakinggan niya, ang sarap-sarap matulog. Na matagal na panahon ko yan na hindi naranasan nung time na hindi pa ako nakakilala kay Lord. Na lahat iniintindi mo, magdamag na wala kang tulog. Ngayon, hayaan naman natin na ang Diyos ang kumilos. Amen ba? Pangatlo, repent of sin and refreshing. Pangalawa, enter God's rest. Hebrews 4:1-3. Yan po yung God's way of rest and restoration. Enter God's rest, Hebrews 4:1-3. Ang sarap ng verse na yan, ano? Alam niyo po ba, pagka po na hindi tayo nare-restore yung soul natin, magulo ang isip natin. Magulo ang buhay natin. Kung may problema ka sa asawa mo, mahingalay ka sa presensya ng Panginoon. Hayaan mo ang Lord ang kumilos sa asawa mo. Pray ka lang ang gagawin mo. Pray, pray, pray. At magpahinga ka sa presensya ng Panginoon. May problema ka sa asawa mo, may problema ka sa anak mo, may problema sa hanap buhay, sa negosyo, ano man yung problema, sa makamag-anak, maghingalay ka lang sa Panginoon. Amen po ba? Mga tapos nga tayo, yamang may iniwang pangako ang pagpasok sa kanyang kapahingahan. Baka sakaling sino man sa inyo maging tulad sa di nakaabot niyon. Sabi ng Panginoon dito, may pangako. Huwag tayong magkaroon, hallelujah, sabi niya, may pangako ang Panginoon, pumasok tayo sa kanyang kapahingahan. Sapagkat kung hindi tayo papasok sa kanyang kapahingahan, baka hindi natin maabot yung ating inaabot na tagumpay sa Panginoon. Amen po ba? Sabi niya, baka sakali, sino man sa inyo ay maging katulad sa di nakaabot niyaon. Ang dami-dami po, baka hindi po natin abutan yung pinag-aralan natin nung nakaraan ay run the race, ay yung ating 7 keys. Para tayo ay magtagumpay. Kailangan managumpay tayo sa takbuhin na tinatakbo natin. Sapagkat kung hindi tayo mananagumpay, kung hindi tayo matatapos, kaya nga sabi dito, finish the race, run the race. Bagamat hindi po tayo yung first place, magpatuloy tayo at pag inabot po natin yung finish line, tayo po ay may kaligtasan. Ang nakakalungkot, nag-start sa spiritual na bagay, nagtapos sa laman. So, hindi siya nakaabot. Kaya sabi doon, mayroong pangako ang Panginoon na tayo ay papasok sa kanyang kapahingahan. Magulong ang mundo. Buong mundo, magulo. Tayo papasok sa pangako ng Panginoon na kapahingahan. Amen ba? Sino ang gusto doon? Amen. So, papasok tayo sa kapahingahan sapagkat ito yung pangako ng Panginoon. Pag hindi tayo pumasok sa kapahingahan na ipinangako ng Panginoon, anong sabi niya? Hindi natin maaabot yung takbuhin na inihanda ng Diyos sa atin na tayo ay mananagumpay. Ano yung mensahe natin nung nakaraan? Tayo ay mananagumpay. Tayo ay victorious. Ano sabi doon? God wants you to be a victorious people. Amen ba? Pangako ng ang gusto ng Panginoon, tayo po ay magtagumpay sa buhay na ito. Hindi tayo defeated. Hindi tayo, kailangan mananagumpay tayo. Hindi tayo nasa ilalim, tayo ay nasa taas. We are the head, not the tail. We are above, not beneath. We are increased, not decreased. Pag may nagsasabi sa atin, ayan, sunod ka na sunod sa Lord, ano na nangyayari sa iyo, naiiwanan ka na. Lord, I am increased, not decreased. Hindi ka mapapagod.
Bakit? The wealth of the wicked is laid up for the just. Basta gagawin mo lang, trabaho ko lang ng trabaho sa Lord. And then magdi-declare ka, declaring the mighty words of God. Umaga, gabi, declare ako ng declare din para ako si Raulo, na katulad ng minisahe ni Teacher Emma kanina, si Harry David para si Raulo na nag-worship sa Panginoon. Sabi ni David, higit dito kayong gawin sapagkat ang dami-daming dapat maging hari. Ako ang pinili niya maging hari. Amen ba? Pangatlo, repent of sin and refreshing will come. Ay, tingnan niya natin sa 2. Hanggang 3 pala yan. Amen. Sapagkat tunay na tayo pinangaralan ng mabubuting balita, gaya rin naman nila. Ngunit hindi nila pinakinabangan ang salitang napakinggan dahil sa walang kalakip na pananampalataya ang nakakarinig. Ang sakit, ano? Alam niyo po ba yung mensahe ni Pastor Marvin noong last Sunday afternoon ay makinig. Ang may pandinig ay makinig. Ang may pandinig ay makinig. Ang may pandinig ay makinig. Ilang beses niya inulit-ulit yun. As a revelation po yun. Bakit? Ang dami pong nakikinig. Walang naririnig. Bakit? Yan ba yung tawag doon? Pumasok sa isang tenga, lumabas sa kabilang tenga. At ano po yung nangyari? Hindi na bago buhay. Kaya sabi ron, sapagkat tunay na tayo pinangaralan. Pinangaralan tayo ng mabubuting balita. Kaya nga tinawag na mabuting balita eh. Kaya nga lamang, ano nangyari? Hindi nila pinakanabangan. Sino ang nakikinabang ito? Tayo yon na nakikinig at nagsasagawa. Amen. Talakpakan natin si Lord. Hindi nila pinakanabangan ang salitang napakinggan. Dahil sa walang kalaki na pananampalataya ang nakakarinig. Marami pong nakakarinig ng Word of God, pero hindi po nila pinakinabangan. Ang makikinabang lang po ay ang mga nakinig at nagsagawa ng kanyang salita. So pakikinabangan natin yan. Kung ano sinabi ng Lord, yun ang ibinibigay ng Lord. Kung ano sinabi ng Lord, yun ang panampalatayanan natin at yun ang mangyayari. Hindi po magagawa yan ng iba na nakikinig lang, papasok sa isang tenga, lalabas sa kabilang tenga. Pagkatapos makinig ngayon, wala na, tapos na. Balik ulit sa dati, nag-aalala na naman, nagkukwenta na naman ng mga bayarin. Hindi po masamang magkwenta ng bayarin. Pero kung yan na lang yan ang binubulay nyo, hindi ka nakapagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Sa iyo pananampalataya ninyo. Na kaya kayo tulungan ng Panginoon na bayaran lahat yan. Kaya tulungan kayo ng Panginoon na matapos yung inyong problema. Amen po ba? So kailangan lamang natin na yung narinig natin na mabuting balita ay atin talagang ipabuhay para pakinabangan natin. Amen ba? Verse 3. Basahin natin. 1, 2, 3, go! Tayo lahat! Sapagkat tayo nagsisipanampalataya ay nagsisipasok sa kapahingahan. Yaon gaya ng sinabi niya. Gaya ng aking sinumpa sa aking kagalitan, sila hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Bagamat ang mga gawa ay nangatapos mula na itatag ang salibutan. Tapos na lahat. Mula na itatag ng Diyos ang sanlibutan. Tapos na ang Lord sa buhay mo. Tapos na yung gagawin ng Lord sa buhay mo. Ang kailangan mo lang ay magsipasok tayo sa kapahingahan. At tayo'y manampalataya. Sapagkat nangako na ang Panginoon sa atin, sa ating mga ninuno kay Abraham, kay Jacob, at kay Isaac, na manahin natin ang lupa. Pasasaganahin tayo ng Panginoon. Pagpapalain tayo ng Panginoon. Kailangan mo lang ma-restore ang iyong kaluluwa. Amen po ba? Kailangan pumasok tayo sa kapahingahan na ibinibigay ng Panginoon. Hindi mo problema yung mga bagay-bagay sa ating buhay. Problema ni Lord yan. Amen ba? Problema ni Lord yun. Wala ka lang gagawin kundi patuloy ka magpuri at
lumapit sa Panginoon, i-restore ang iyong kaluluwa sa Panginoon. At sabi niya rito, lahat ng nagsisampalataya ay magsisipasok sa kapahingahang ibinigay ng Panginoon. Amen. Kasi nangako na ang Lord eh. Pagpapalain ko kayo lahat ng lahi ni Abraham. Basahin niyo yung Santiago, tayo po ay lahi ni Abraham. Co-heirs tayo. Tagapagmana. Amen. Bagamat ang mga gawain nakatapos mula na itatagan sa libutan, so tapos na. Kaya may kata tayong it's done eh. Kaya lagi kapag ako sumusulat, ay it's done. It's done in heaven. Tapos na. Kung Lord, bibigyan mo ako ng sasakyan, it's done. Lagyan mo ng date, lagyan mo ng it's done in this. At magpahinga ka sa presensya ng Panginoon. Hintayin mo yung galaw ng Panginoon, hindi yung galaw. Pagka sa galaw mo eh, mahihirapan ka, mapapagod ka. Dapat atin yun eh, kaya lang eh. Hindi talaga sa'yo yun, hindi para sa'yo talaga yun. Hintayin mo yung bibigay ng Panginoon. Diba? Sabi ng Panginoon, tapos na. Mula na itatagal sa libutan, tapos na. Amen ba? Binigay na ng Panginoon. Repent of sin and refreshing will come. 11:30 na, meron po tayong communion. Acts 3:16-19. Last na po yan. Acts, gawa. 3:16-19. Para ma-restore yung ating kaluluwa, aminin natin na tayo ay hindi nakaabot sa kalwalatian ng Diyos, tayo ay nagkasala, tayo ay hindi talaga naging matuwid sa harapan ng Panginoon. Lahat naman tayo makasalanan eh. Minsan nakakalungkot, turo kayo ng turo eh. Mga tao, turo ng turo, makasalanan niya, makasalanan niya. Eh, yung tatlong kamay mo, turo ng turo, yung tatlo nasa iyo. Eh, pagka iginanong mo ba, apat na yung nasa iyo eh. Ikaw turo ng turo. Eh, sa totoo lang, lahat po tayo makasalanan eh. Walang matwid, wala kahit isa. Sa lahat tayo, hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Sa lahat tayo, kailangan natin ng Diyos. Kaya naririto tayo, lahat tayo kailangan natin ng Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanyang pangalan, ay pinalakas ng Kanyang pangalan ang taong ito na inyong nakikita at nakikilala. Oo, ang pananampalataya na sa pamamagitan niya nagkaloob sa Kanya nitong lubos na kagalingan sa harapan niyang lahat. And 17. 17. Basahin nga natin. 1, 2, 3, go! Magbabata. And yun. Tatapat ginanap ang mga bagay na ipinagpaunang ibinalita ng Diyos sa pamagitan ng bibig ng lahat ng mga propeta na ang kanyang Kristo ay magbabata. Sino po yung nagbata? Ang Lord. Sino ang magkakamit? Sino yung magbe-benefit? Tayo po yun. Eh bakit pinapasan mo? Diba? So dapat ginanap ang mga bagay na ipinagpaunang ibinalita ng Diyos sa pamamagitan ng bibig ng lahat ng mga propeta. Nangaral po yung mga lingkod ng Diyos noong araw. At hanggang ngayon nangangaral ang mga lingkod ng Diyos na pumasok tayo sa kapahingahan ng Panginoon sapagkat yung ating mga dinadala sa ating mga balikat ay ang Diyos na ang nagbata. 2,000 years ago, binayaran ng Diyos sa krus ng Kalbaryo ang ating mga kasalanan. Repent! Kailangan lang natin na mag-repent. Eh, ang tao hindi nagre-repent. Kailangan lang natin na mag-repent. Kailangan na lang natin na humingi ng tawad sa Panginoon para ma-refresh po tayo. Dinala na ng Panginoon, bayad. Kung meron kang problema, bayad yan. Ang ganda nga eh, sana mabalik na uli yung ating encounter. Dami natin i-encounter ngayon. Hallelujah. Sabi ko nga, Lord, pag na-monetize ako, sa Boracay kami mag-i-encounter. Sino sasabi? Mag-ipon na kayo piso kada minuto. Amen.
May kota. Ang masasama sa Boracay, may 20 kaluluwa dadalhin sa Panginoon. Ayan po ba? Sabi ko, Lord God, wala namang imposible sa Panginoon. Sabi niya, nagbata, siya na yung nagbata. Siya na yung nagbata ng lahat. Ba't iniintindi mo, pinuproblema mo? Eh, sabi ng Panginoon doon sa ano natin binasa, pumasok kayo sa pangako ng Panginoon na kapahingahan. Hindi mo papasanin. Hindi mo dadalhin. Oo, nag-iisip ka, pero hindi mo. Ang sakit sa ulo, dinanas ko yan eh. May problema ako, wala lang akong bigas, magdamag na ako, hindi matutulog eh. Ngayon, kahit wala akong kainin, matutulog ako ng mahindi eh. Wala ka lang pera, hindi ka na matutulog magdamag. Dinanas ko yan eh. Amen ba? Hallelujah. At purihin po ang Panginoon, tayo po ay magkakaroon ng kailangan ma-define sa atin. Restore my soul. May define mo ba kung paano mo ma-restore ang soul mo? Paano, Teacher Emma? Define yourself. Siguro po, How to restore your soul? Joshua 1:8. Meditate the word. Mare-restore yung ating, define natin yung ating soul. Share one of the ways you have been restored from point 2. Do you need to be restored an area of your life now? Gusto po ba nating ma-restore? Amen. And bago po tayo mag-communion, hallelujah, bago po tayo mag-communion, mag-o-offering muna si Teacher Emma, offering thought. Alam niyo po ba, yung mga leader dito, tinitignan ko kung talaga nagbabasa ng Bible, on the spot ako mag-utos. At yung mga youth, dapat nun on the spot din, dapat marami silang alam na kanta, hindi yun 2 taon ang kinakanta, yung pa rin nandiyon nakakantahin. Kailangan matuto sila na mag-create ng mga new things, di ba? Ayan. Kaya titingnan natin, minsan si Brother Alvin, tatawagin kong bigla yan, nangangamot ng ulo. Kaya bago kayo mag-TikTok, magbasa muna kayo ng Bible. Tok-tok muna. Ha? Para pag bigla ko kayong tinawag, marami kayong baon, di ba? Di ba? Amen. Sige po, ito po yung ating sa giving. Makikita po natin sa Genesis 12:2 and 3.